Let's open the Bible, Romans chapter 12. Buksan po natin yung ating mga Biblia, Roma, Kapitulo 12. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Roma po, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kulay ng mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Romans chapter 1 to 5 are talking about how to get salvation. Kaya Roma Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5, dito po binabanggit kung paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan. All people are sinners. Lahat- That's why only by the faith we can get salvation. Lahat po ng mga tao ay may mga kasalanan, kaya sa pamagitan lang po ng pananampalataya, dun po tayo maliligtas. And chapter 6 says, if we are all forgiven, how can we live for God? At sa Kapitulo 6, dito po sinasabi, kung tayo po ay napatawad na, paano tayo mabubuhay para sa Diyos? Chapter 7 says, by our own strength, we cannot do that. Sinabi po sa Kapitulo 7, sa pamagitan ng ating sariling lakas, hindi po natin yung maisasagawa. Chapter 8 says, that's why when we stayed in Jesus Christ, when we stay in the church, we receive the power to be able to live for God. Kaya sinasabi sa Kapitulo 8, kung tayo mananatili kay Jesus o sa church, tayo po ay makakapamuhay alinsunod sa Diyos. So the church is the key of our good Christian life. Kaya nga po yung church, ito po yung susi para sa ating buhay Kristyano. If we do not bind the church, we don't have any power and we cannot live for God. Kung di tayo mananatili sa church, wala tayong anumang kalakasan at hindi tayo makakapamuhay para sa Diyos. And from chapter 9 to 11 are talking about the Gentiles and Israel people. At mula Kapitulo 9 hanggang Kapitulo 11, dito po binabanggit yung mga hintil at mga Israelitang tao. Instead of the Israel people, many Gentiles are getting salvation. Sa halip na yung mga Israelita yung maligtas, maraming mga hintil yung naliligtas. Because the Israel people only focus on their own work to go to heaven. Kasi mga Israelita, nakatulong sila sa kanilang sariling gawa kung paano sila makakapunta ng langit. And they only focus on the material blessing. At sila yung nakatulong lamang sa mga pisikal na pagpapala. But the Romans chapter 11, as we studied the last week, as God said, the Israel people will get salvation during 7 years tribulation. Pero kagaya na napag-aral natin nakaraang linggo sa Roma Kapitulo 11, na yung mga Israelita po, sila po ay maliligtas doon po sa loob ng 7 taon ng kapigatian. So these days, Israel people's heart are very stubborn. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga puso ng mga Israelita ay talagang napakatigas. But as God promised, their heart will be softened, and the 144,000 Jewish people will get salvation during 7 years tribulation. Pero kagaya po na ipinangako ng Diyos, yung kanilang puso po ay lalambot din at sa loob po ng 7 taon ng kapigatian, 144,000 po ng mga Israelita yung maliligtas. And from chapter 12 to 16 are talking about our practical Christian life. At mula namang Kapitulo 12 hanggang Kapitulo 16, dito po binabanggit yung practical na pamumuhay natin bilang isang Kristyano. So if we really get salvation by the faith, how can we live for God? Kaya kung talaga tayo tunay na naligtas, pamagitan ng pananampalataya, paano tayo mabubuhay para sa Diyos? What is the Christian life to live for God? Ano ba yung Christian life sa harapan ng Diyos? So today, we're gonna study the one by one. Kaya ngayong araw, pag-aaral natin to ng paisa-isa. The Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Roma Kapitulo 12, versikulo 1, Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Sacrifice. What's the sacrifice? Handog. Ano po yung handog? Sacrifice means offering something to God. Kaya yung handog, ito po yung may binibigay po tayong handog sa Diyos. So in Old Testament, Israel people offer the offering in their sacrifice. Kaya doon po sa Lumang Tipan, yung mga Israelita po, sila po yung naghahandog ng kanilang handog sa pamagitan ng kanilang isang handog. So they prepare the animals which don't have any blemish and any damage. Kaya sila po ay naghahanda ng isang hayop kung saan wala po itong anumang sala o malinis po. And priest kill the animals and offer the blood. At yung pari po, pinapatay yung hayop at inihahandog ng pari yung kanilang dugo. So God says that is the sweet aroma.
Kaya sinasabi ng Diyos, ito ay isang mabangong So samyo. God is so joyful to accept this offering. Kaya yung Diyos po ay talagang nalulugod na tanggapin ang mga handog na ito. So through this sacrifice, Israel people were blessed and they were forgiven. Kaya sa pamamagitan ng handog na ito, yung mga Israelita po, sila po ay pinagpapala at napapatawad. But the Bible says this is just a shadow of Jesus Christ. Pero sinasabi po ng Biblia na ito po ay anino lamang ni Jesucristo. So instead of the animals, God prepared the one body that is Jesus Christ. Kaya sinasabi po ng Biblia na sa halip na yung mga hayop, naghanda po yung Diyos sa isang katawan, yun po si Jesucristo. The Bible says Jesus is high priest. Sinasabi po ng Biblia na si Jesus po yung punong pari. And as a high priest, he offering his body. At bilang punong pari, kanya pong inihandog yung kanyang sariling katawan bilang isang handog. So he become a high priest and he become a offering. Kaya siya po ay naging punong pari at siya rin po ay naging isang handog. So he himself offered himself. Kaya siya po mismo yung kanyang sarili, inhandog niya yung kanyang sarili. And God accepted this sacrifice. At tinanggap po ng Diyos itong handog na ito. And now, this is our turn. Kaya ngayon, ito naman po yung ating pagkakataon. The Bible says we are also priests. Sinasabi po ng Biblia na tayo din po ay mga pari. Since we get salvation, as a priest, we have to offer our offering. Mula nung tayo naligtas, tayo din po ay naging pari at bilang mga pari, kailangan din nating handog yung ating mga handog. What do we have to offer? Ano yung kailangan nating ihandog? What is our offering? Ano yung kailangan nating ihandog? Pastor, money. Pastor, yung pera po. Money is a part of our offering. Yung pera po, parte lamang ito ng ating handog. Money is not everything we can offer. Yung pera, hindi po ito yung lahat-lahat na pwede nating ihandog. The Bible surely says, you present your bodies a living sacrifice. Sinasabi po ng Biblia, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. So we have to offer our bodies. Kaya yung kailangan nating ihandog ay yung ating katawan. So as Jesus offered His body, we have to offer our body. Kaya kung paanong si Jesus inhandog niya yung kanyang sariling katawan, tayo din po kailangan nating ihandog yung sarili nating katawan. What does it mean? Offering our body. Ano po ibig sabihin nun? Ihandog natin yung ating katawan. We lie down and kill ourselves. Hihiga ba tayo at papatayin natin yung ating sarili? Offering our body means we offered our life. Yung paghahandog po ng ating katawan, ito po yung paghahandog ng ating buhay. So since we get salvation, we start to offer our body as an offering. Kaya mula nung tayo naligtas at tayo din po ay nagsimula ng ihandog yung ating buhay bilang isang handog. Living for God, from the moment we get salvation to the moment we stand before God, is all living sacrifice. Kaya mula nung tayo naligtas hanggang sa tayo humarap na po sa Diyos, lahat ng ito ng parte ng ating buhay, ito na po yung paghahandog ng ating buhay sa Diyos. Let's look at the first, please bookmark here, and let's look at the 1 Corinthians chapter 6. Lagyan po natin ito ng tanda at puntahan po natin unang Korinto, Kapitulo 6. Chapter 6, verse 19 and 20. Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20. This verse is important. Verses 19 and 20. Kaya ito pong versikulo ito ay mahalaga, versikulo 19 at 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. The verse 20, the 1 Corinthians chapter 6 verse 20, the page 270 sa Bagong Tipan, you were bought at a price. Kaya sinabi po sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga. God bought us after paying the price. Kaya tayo po ay binili po ng Diyos sa pamagitan po ng isang halaga. What is this price? Ano po tong halaga na ito? The blood of Jesus Christ. Yung dugo po ni Jesucristo. God paid His only begotten Son, Jesus Christ, to buy us. Ipinambayad po ng Diyos yung kanyang kaisang-isang anak na si Jesucristo. That is so price. Kaya talagang napakahalaga nito. It's so costly. Kaya napakamahal. Tama po ba? When we buy the book, if we pay the 1 million, we don't want to buy. Kapag tayo bibili ng isang libro na nagkakalagang 1 milyon, hindi natin to bibilhin. When we buy the new house, very nice house, 1 million is reasonable. Pero kung bibili tayo ng magandang bahay sa loob ng 1 milyon, talagang bibilhin po natin yun. When we buy the new building, this building, AIC,
building, if we can buy with the 1 million, it's so cheap. Kung bibili natin itong building na to na AIC ng 1 milyon lamang, talagang napakamura po. That's why the seller doesn't want to sell. Kaya nga yung nagbebenta, ayaw itong ibenta. So somebody buy and somebody sell. Is the way to make a deal must be the price must be agreed. Kaya sa loob ng nagbebenta at yung bibili, kailangan po yung presyo na kanilang mapagkakasundoan ay parehas po silang nagkakasundo. So in order to purchase us, God paid the life of Jesus Christ. Kaya para tayo po ay mabili ng Diyos, kanyang ipinambayad po yung buhay po ni Jesucristo. That much we are so precious. Kaya gano'n na lamang po tayo kahalaga sa harapan Diyos. And look at the verse 20. We are bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Sa versikulo 20 po, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kahit luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Think about this. Here is kotse. Here is the owner. Kaya pag-isipan po natin ito, narito po isang kotse at yung may-ari ng kotse. And this man paid the money. At yung lalaki po na ito ay nagbayad po ng pera. And from the first owner, this man bought the car. At mula po sa unang may-ari, binili po ng lalaki na ito yung kanyang kotse. Because he has a destiny to go. Kasi meron po siyang dapat puntahan. He wants to go many places. Gusto niyang puntahan yung maraming lugar. So once he bought the car, he can use the car as he wish. Kaya kapag binili niya na po yung kanyang kotse, pwede niya na po pwede niya na po magamit yung kotse sa anumang gusto niyang naisin. Tama po ba? It's very natural, very reasonable. Kasi natural lang po yun, talagang makatwiran po yun. But the problem is, even though he received the money, he doesn't give the car to this man. Pero ito po yung problema, natanggap niya na yung pera, pero hindi niya naman ibinibigay yung kanyang kotse. He still insists, this is mine. Tapos pinipilit niya pa, akin yan. And he said, I already paid. Pero sinabi ng lalaki, nagbayad na ako ah. You cannot use it. This is mine. Hindi mo na magagamit yan, akin na yan. So, we are bought by the price of Jesus Christ. Kaya tayo po ay binili sa halaga po ni Jesucristo. God said, I bought you. Kaya sinabi ng Diyos, binili na kita. I want to bring you to the place to preach the gospel. Gusto kitang dalhin sa lugar kung saan ipapangaral mo yung ebanghelyo. I want to make you abide in the church. Gusto kitang panatilihin sa church. I want to use you. I want to guide you. Gusto kitang gamitin, gusto kitang alalayan. But if the Christian says, even though they were bought by God, oh no, this is my life. Pero kung sasabihin ng Kristiyano, kahit siya po ay nabili na, ay hindi, buhay ko po ito. I don't want to give my body to your glory. Ayokong ibigay yung aking katawan para sa iyong kalulatian. It's not possible. Hindi po yung posible. Look at the verse 19. Tingnan po natin sa versikulo 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi sa inyong sarili? Somebody bought to the house. Kaya meron pong isang tao yung bumili ng bahay. He already paid. Binayaran niya na po ito. But the first owner doesn't allow this buyer to occupy the house. Pero yung unang may-ari, ayaw niya papasukin yung bumili ng kanyang bahay. It's not possible. Hindi po yun pwede. So God put us, our body, and God wants to use our body as His house. Kaya yung Diyos, binili niya po tayo at ating katawan, ay gusto pong gamitin ng Diyos. So the temple means the house for God to stay. Kaya yung templo po, ang ibig sabihin po nito, ito yung lugar kung saan pananatilihan ng Diyos. So since we get salvation, God stayed in us. Kaya mula tayo naligtas, yung Diyos po ay nananatili na sa atin. God has a right to use our body. Yung Diyos po ay may karapatan para gamitin yung ating katawan. But what if we smoke a cigarette and drink the wine and we used our body for our wish? God will say, no. I already bought your body. Pero paano na lang kung yung ating katawan ginagamit sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, sa mga gusto nating gawin? Kung gano'n, sasabihin ng Diyos, hindi, binili ko na yung katawan na yan. This is my house. Bahay ko na yan. You don't have a right to use your body. Wala ka ng karapatan para gamitin yung katawan mo. Tama po ba? That's why we cannot smoke a cigarette.
Kaya nga hindi na po tayo pwede pang magnigarilyo. We cannot drink the wine Hindi na tayo pwedeng uminom pa ng alak. because this body is the temple of God. Kasi itong katawan na ito ay templo na po ng Diyos. And we cannot use our body as we wish. At hindi rin natin pwedeng gamitin yung ating katawan saan man po natin gustuhin. Wherever God wants to preach the gospel, we have to go there. Kung saan po gusto tayo gamitin ng Diyos para ipang-ebanghelyo, kailangan po natin pumunta po ron. According to God's wish, we have to present our body to be used by God. Base po sa kagustuhan po ng Diyos, kailangan po natin ihandog yung ating katawan alinsunod po sa kagustuhan ng Diyos. So don't insist any right for your body. Kaya huwag nyo nang ipilit yung anumang inyong karapatan para sa inyong sariling katawan. Our body is not ours anymore. Kasi yung ating katawan ay hindi na po natin itong sariling pagmamayari. We have to present our body as a living sacrifice. This is a living sacrifice. Kailangan na po nating ibigay bilang isang handog yung ating katawan bilang isang buhay na handog. Let's go back to Romans chapter 12. Balikan po natin yung Roma, Kapitulo 12. So you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Inyong ialay ay inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyas sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sacrifice, service, worship are all same meaning. Offering, actually. Offer. Kaya handog, banal, kasaya-saya, na siya ninyong makatwirang paglilingkod, lahat po nito ay isa lang ibig sabihin, kundi ihandog. But these days, many churches misunderstand the meaning of worship. Pero sa panahon natin ngayon, marami po mga churches yung mali yung kanilang pagkaintindi sa pagsamba. They think the worship is just a praising. Iniisip nila yung pagsamba, ito lang yung pagbibigay papuri. Let's worship. They close the eyes and, oh, holy. They Sige, become so emotional. sige, magpuri tayo, ipikit natin mata, banal, banal, banal. And for whole night, they dance and praise and cry. If they don't get salvation, they are not qualified even to worship, even to praise. At buong gabi, nagsasayawan, nagkakantahan, umiiyak. Kung hindi po sila ligtas, wala po silang karapatan para magbigay ng papuri. God will say, no. You have to get salvation first. Sasabihin ng Diyos, hindi, kailangan nyo munang maligtas. I don't want to accept your praise. Hindi ko man matatanggap yung anumang ninyong papuri. So, after we get salvation, we become qualified to serve God. Kaya pagkatapos natin maligtas, tayo po ay kwalipikado na para maglingkod sa Diyos. Then, when we live for God, the living sacrifice means living for God in our whole life. And when we offered our bodies as a living sacrifice, the Bible says, this is your reasonable service. Kaya bilang isang handog na buhay, ating ibibigay ang ating katawan. At kapag binibigay po natin yung ating katawan, sinasabi po ng Diyos, ito yung ating makatwirang paglilingkod. In another version, it's the spiritual service. Kaya sa ibang version po, ito po ay spiritual na paglilingkod. Think about this. God is a spirit. Kaya pag-isipan po natin, yung Diyos po ay espiritu. Our body is a material. At yung ating katawan po ay isang material lamang. Tama pa ba? So, how can how can make offering our body the spiritual service? Kaya paano natin ihandog yung ating katawan para sa spiritual po na paglilingkod? How can make our body spiritual things? Kaya paano natin magagawa yung ating katawan na spiritual po na bagay? The key is present to God. Yung susi po dito, ihandog po sa Diyos. So here, the body is material. Kaya dito po, yung ating katawan ay isang material. Then, God is a spirit. At yung Diyos po ay espiritu. In order to make our body the spiritual service to God, when we present our body to God, this material body become the spiritual service to God. Kaya kapag yung ating katawan po, at para maging ito po ay spiritual na paglilingkod po sa Diyos, kapag ito ay ating iaalay, ito po ay magiging spiritual po na bagay para sa Diyos. So money is material things, right? Kaya halimbawa po yung pera, di ba material po ito na bagay? But when we offer the money to God, it becomes the spiritual reward. Pero kapag ating ihandog na ito pong pera sa Diyos, ito po ay magiging spiritual na po na gantimpala. So key is
to offer. To whom? Kaya yung susi po dito ay ialay. Kanino po ialay? So no matter what we have in this world, as long as we use them for the glory of God, it becomes the spiritual things. Kaya naman yung meron po tayo sa mundo, sa oras po na atin itong ialay po sa Diyos, ito po ay magiging spiritual na po na bagay. Have you used the voice record Nasubukan niyo na pong gumamit ng voice records in the phone? sa cellphone niyo po? So, I said something, then it typed automatically. Di ba may sasabihin po ako at automatic po itong may isinusulat. Have you tried? So, Natry niyo na po? hello, I said that, then it automatically typed HELLO. Halimbawa po sasabihin ko, hello, at automatic po ito, yung cellphone ko po magta-type ng salitang hello. The voice is the sound. Kaya yung voice po, di ba, ito po ay isang tunog lamang. But there is the device in the cell phone to transform the sound to the letter. Pero di ba, merong isang kagamitan o parte sa cellphone kung saan yung mula sa sound, gagawin niya itong isang type. Whatever we have in this world are material things. But as long as we offer it to the Lord, it becomes a spiritual thing. Kaya lahat po ng meron tayo sa mundo ay mga physical lamang po na bagay. Pero sa oras na ito po ay ating ialin na sa Diyos, ito po ay magiging spiritual na po na bagay. But if we use it for ourselves, it's still material things. Pero kung gagamitin lang natin ito para sa ating sarili, ito po ay mananatili pa rin na material na bagay. Let's look at the John chapter 4. Tingnan po natin sa Juan, Kapitulo 4. John chapter 4, verse 23. Juan, Kapitulo 4, versikulo 23. Verse 23 and 24, would you read? Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang hinahanap ng Ama ang gayong mga bagay na sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So the Israel people, at the time of Jesus, so many people misunderstand the worship and Kaya- service. Kaya nung panahon po ni Yeso Cristo, marami pong mga tao yung mali yung kanilang pagkaintindi sa patungkol po sa paglilingkod at pagbibigay ng papuri. So in Old Testament, people thought when the worshiping is they have to gather in the specific place and specific time. Kaya iniisip ng mga tao doon sa lumang tipan na yung pagbibigay papuri sa Diyos, kailangan nila magtipon sa isang lugar sa isa lamang takdang oras. But Jesus said, the verse 24, God is a spirit. Pero sinasabi po ni Jesus sa versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu. Those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So this is not the time to worship God in the specific place and specific time. Kaya ito po ay hindi yung oras para po sa isang eksaktong lugar lamang na kanilang pagtitipunan sa takdang oras. Not only gathering in the church, but also all our life, in the workplace, in the house, in our daily life, this is the worshiping God. Kaya hindi lamang po sa church, kundi sa ating po pinagtatrabuhan, sa bahay, so pang-araw-araw nating buhay, ito po yung araw-araw na pagsamba po sa Diyos. If we live for the glory of God. Kung tayo po ay nabubuhay para po sa kalulatian ng Diyos. So let's start the service. It's not right. Kaya kung sasabihin natin, magsimula tayo sa ating paglilingkod, hindi po yun tama. Let's let's worship God. It's not right. Ating sambahin yung Diyos, hindi po ganun. From the moment we get salvation until we stand before God, we already from the moment we get salvation, we already start to serve God. We already start to worship God. Mula nung tayo naligtas, hanggang sa tayo po tumayo sa harapan po ng Diyos, nag-umpisa na po yung ating paglilingkod at pagbibigay papuri sa Diyos. We finished our sacrifice when we stand before God. Natatapos lamang po yung ating pagbibigay ng handog sa oras na tayo po ay mamatay. Then let's go back to Romans chapter 12, Kaya balikan po natin yung Roma Kapitulo 12, verse 2. versikulo 2. Verse 2 says how to offer
our body as a living sacrifice. Kaya sa versikulo 2, dito po ay tinuturo kung paano ba natin ihandog bilang isang handog na buhay yung ating katawan. The verse 2, do not be conformed to this world. Sinasabi po sa versikulo 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Conformed. Tularan. Tunaran. In English, conformed. Conformed. Do not be conformed. It means, con means together. Form means so the conformed means having the same form. Okay po, ibig sabihin po ng conform, yung con, ito po ay ibig sabihin grupo po, at yung form po, ibig sabihin yung anyo po. Ibig sabihin po, isang buong anyo o magkakasamang anyo. So, the Bible says, do not be conformed to this world. It means, don't imitate the world. Kaya sinasabi po dito, huwag ninyong tularan ng sanlibutan. Ibig sabihin, huwag ninyong gayahin yung sanlibutan. Whenever Israel people offer the offering, they prepared the perfect offering. Kapag yung mga Israelita po, sila po yung maghahandog, kanilang inahanda po yung perpektong handog. There is no damage and very clean. Wala po itong anumang sira. Ito po ay napakalinis. So, in order to present our body a living sacrifice, we remove the sin and worldly things from our life. Kaya para ating pong ialay bilang isang handog na buhay yung ating katawan sa Diyos, inaalis po natin yung anumang kasalanan at mga makamundong bagay sa ating buhay. If we imitate the word, how can we offer our body as a living sacrifice? Kung kagayahin po natin yung mundo, paano natin ihandog yung ating buhay bilang isang handog na buhay? And in order to continue to offer our body as a living sacrifice, the Bible says, the verse 2, by renewing of your mind. Para may handog po natin bilang isang handog na buhay yung ating katawan, sinasabi po sa versikulo 2, magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So every morning, whenever we wake up, we have to pray. Kaya kada umaga, tuwing tayo bumabangon, kailangan po nating manalangin. Lord, please help me to overcome all the temptation of the world. Panginoon, pakuisa po, tulungan niyo po ako na malagpasan ko po yung anumang tukso sa mundo. Please help me to present my body for your glory. Pakiusap, tulungan niyo po ako na iaalay yung aking katawan bilang isang handog na buhay sa inyo pong harapan. I don't want to follow the world. I want to follow God. Ayoko pong sumunod sa mundo, gusto ko pong sumunod sa Diyos. So the prayer in the morning is the time to renew our mind. Kaya yung panalangin po tuwing umaga, ito po yung oras para baguhin po yung ating pag-iisip. Actually, when we get salvation, God already give us this new heart. Sa katunayan po, mula nang tayo naligtas, ibinigay po sa atin ng Diyos yung bagong puso. Let's look at the Philippians chapter 2. Tingnan po natin sa Pilipos, Kapitulo 2. Philippians chapter 2 verse 13. Sa anong page? Page 298. 298 sa Bagong Tipan. Pilipos po, Kapitulo 2, page 298 po. Philippians chapter 2 verse 13. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So when we get salvation, God put His will, this will, and the wish in us. Kaya sa oras na tayo naligtas, inilagay na po sa atin ng Diyos yung kanyang pagnanais at paggawa. So if God doesn't give us this willing heart to live for God, our Christian life probably will be so hard. Kaya kung hindi po inilagay sa atin ng Diyos yung pagnanais po niya, maaari po yung ating buhay Kristiyano ay talagang magiging napakahirap. Even though we don't want, we have to obey and obey. Kahit ayaw natin, susunod lang tayo ng susunod. God says, I have to read the Bible. I have to preach the gospel. I have to do it. I have to do it. Sinabi kasi ng Diyos, magbasa daw ako ng Biblia. Sinabi kasi ng Diyos, kailangan ko ipangaral ng Biblia. Kailangan ko ipangaral. But I'm so thankful because God gave us this willing heart. Pero ako'y nagpapasalamat kasi ibinigay ng Diyos ito pong puso na may pagnanais. That's why the Christian life is not too difficult. Kaya yung ating buhay Kristiyano ay hindi dapat maging napakahirap. Because we want to do it.
Kasi gusto na natin itong gawin. We are willing to sacrifice, we are willing to evangelize, we are willing to live for God. Handa na tayong magsakripisyo, handa tayong mag-evangelize, handa po natin isakripisyo yung ating buhay. That's why, as a Christian, it's very natural to sacrifice for the Lord. Kaya nga yung ating buhay Kristyano, napaka-natural na lamang kung ating ihandog yung ating buhay sa Diyos. Tama po ba? One day, I had a fellowship with the single sister. Kaya isang araw po, ako po ay nagkaroon ng fellowship sa isa pong single na sister. I had a counseling about marriage. Kaya nagkaroon ako ng counseling patungkol po sa kasal. Then she told me, Pastor, I don't know, I'm ready to become a mother. Kaya sinabi niya po sa akin, Pastor, hindi po ako sigurado kung handa na pong maging nanay. She doesn't get married yet, but she worried about becoming a mother. Hindi pa po siya na ikakasal, pero inaalala niya na yung magiging nanay But siya. anyway, so I answered, don't worry. Pero ang sinabi ko na lang, huwag kang mag-alala. But she said, but I don't know, I'm ready to sacrifice for my child. Pero sinabi po niya, pero hindi ko po alam kung handa na po magsakripisyo para sa aking anak. When I have a fellowship with the mothers group, it's so hard to care the baby. Kapag ako po ay nakakaroon ng fellowship sa mga mothers group, talagang napakahirap pong alagaan yung isang sanggol. Even though I'm sleepy, how can I wake up and care all my baby for a night? Kahit inaantok na ako, paano ko pa magagawang buhatin para alagaan yung aking anak sa buong gabi? Even though I'm sick, how can I care my baby first? Kahit may sakit na ako, paano ko unahin muna yung aking anak? So I said, don't worry. God will give you the love of mother. Kaya sinabi ko, huwag kang mag-alala, ibibigay sa iyo ng Diyos yung pag-ibig ng isang nanay. If the mother has the only obligation and no love to the child, it's very difficult to care a baby. Kung yung nanay po, puro lamang obligasyon at walang pag-ibig para sa kanyang anak, talagang napakahirap sa kanyang pag-aalaga sa isang anak. But it's so amazing. When she delivered a baby and hug the baby, God automatically give her a mother's love. Pero yung nakamanghang bagay dito, sa oras na may silang niya na yung kanyang anak at iyakapin yung kanyang anak, automatiko po, ibinibigay sa kanya ng Diyos yung pagmamahal ng isang nanay. That's why even though they don't think, they are already ready to sacrifice. Kaya kahit hindi pa po sila nag-iisip, handa na sila magsakripisyo. So it's very natural for mother to sacrifice everything for a baby. Kaya nga, napaka-natural lamang na isakripisyo ng isang nanay yung kanyang lahat para po sa kanyang anak. Just like this, as a Christian, it's very natural to sacrifice for Jesus because God gave us this willing heart. Kaya bilang isang Kristyano, napaka-natural lang po kung tayo magsasakripisyo para kay Jesus kasi ibinigay po na sa atin ng Diyos yung puso na ito. That's why the Romans chapter 7, the Apostle Paul says, "Oh, wretched the man that I am." Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 7, isa akong kahabag-habag na tao. Why we sigh to ourselves when we don't overcome the sinful nature? Bakit ba tayo nalulungkot sa ating sarili kung hindi natin malagpasan yung ating likas sa pagkamakasalanan? Because we wish to live for God. Kasi ninanais po natin na mabuhay para sa We Diyos. really desire to overcome our sinful nature. That's why when we fail, we feel so sorry to Jesus. Ninanais po talaga natin na malagpasan po yung ating likas sa pagkamakasalanan. Kaya kapag tayo nabibigo, talagang tayo po ay humingi ng tawad kay Jesus. Sometimes we are really disappointed and sad when we see our family don't get salvation. Kung minsan tayo po ay nadismaya at nalulungkot kapag yung ating mga miyembro ng pamilya hindi pa po naliligtas. Why we are disappointed? Why we are sad? Bakit ba tayo nadidismaya? Bakit ba tayo nalulungkot? Because we really wish they get salvation. Kasi ninanais natin na sila rin po ay maligtas. If we don't have any desire, there is nothing to be disappointed. Kung wala po tayong anumang pagnanais, hindi po tayo mandidismaya. God give us this desire, this willing heart. Ibinigay po na po sa atin ng Diyos ito pong pagnanais na ito sa ating puso. But let's look at Luke chapter 21. Pero tingnan po natin, Lucas Kapitulo 21. But there are some obstacles to make our heart darken or dim. Pero merong mga hadlang para yung puso natin ay nagiging madilim o mahirap. Luke chapter 21, verse 34. Lucas Kapitulo 21, versikulo 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. You should be careful. Kailangan po nating mag-ingat. Your heart can be weighed Kasi yung ating puso ay maaring maging magumon. because of these kind of things. Dahil po sa mga bagay na ito. So, even though when we get salvation, even though we receive the willing heart to live for God, if we are tempted by these kind of things, our heart becomes very heavy. Kahit natanggap na po natin yung puso na may pagnanais sa Diyos, pero kung yung ating puso po ay mapuno ng mga bagay na ito, yung ating puso po talaga ay magiging napakabigat. So, if we are drunk, if we worry about our daily life, and we are committed sin, then our heart becomes heavy and heavy. Kapag tayo nagiinom, sa pang-araw nating buhay, gumagawa tayo ng kasalanan, yung ating puso po talaga ay nagiging napakabigat at napakadilim. So, in order to renew this willing heart to live for God, we have to pray every day. Kaya para mapanauli, ito pong pagbabago, yung pagnanais sa ating puso, kailangan po nating manalangin araw-araw. Otherwise, how can we present our body a living sacrifice? Kasi kung ganun, paano natin ialay bilang sanghandog na buhay yung ating katawan? Let's go back to Romans chapter 12. Balikan po natin yung Roma, Kapitulo 12. Verse 2. Versikulo 2 po. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So how can we present our body a living sacrifice? Kaya pa natin iaalay yung ating katawan bilang sanghandog na buhay? First of all, we must not imitate the world. Una po sa lahat, hindi po natin dapat gayahin yung sanlibutan. And second, we have to renew our heart every day. At pangalawa, kailangan po natin baguhin yung ating pag-iisip araw-araw. Then, but be transformed. Upang mabago. Upang Mabago. mabago. So, mabago is God transform us. Right? Be transformed means we don't transform ourselves. Kaya yung magbago po, hindi po tayong sarili magbabago sa atin, kundi yung Diyos yung magpapabago sa atin. Naintindihan po? So, this is we can see the God's work and our own work. Kaya ating makikita po yung ginawa ng Diyos at yung ating gagawin. Our work is not changing ourselves. Yung ating ginagawa, hindi po ito makapagbabago sa ating buhay. Pastor, I want to change my personality. Pastor, gusto kong baguhin yung aking pag-uugali. No, you cannot do that. Hindi po, hindi mo magagawa yan. But God can do it. Pero yung Diyos, kaya niya po yan. Then in the verse 2, our work is not following the word and renewing our heart. Pero sa versikulo 2, yung ating dapat gawin ay huwag tularan yung salibutan at baguhin araw-araw yung ating pag-iisip. So we separated from the worldly things and sin, and then every day when we renew to live for God again and again, then one day you will see God change you a lot. Kaya una, kailangan nating umalis sa mga makamundong bagay o sa mga kasalanan ng mundo. At pangalawa, kailangan nating baguhin araw-araw yung ating pag-iisip at balang araw ating makikita na yung Diyos ay binago na tayo. So, don't focus on the change of your life. Kaya wag po kayo magtuon sa pagbabago ng inyong sariling buhay. If you try to change yourself by yourself, is that right? By yourself, you'll be disappointed. Kasi kung susubukan mo pong baguhin yung sarili sa pamagitan ng iyong sarili, talagang madidismaya ka lamang po. Because that is God's work. Kasi yun po yung gawain ng Diyos. Just focus on your own work. Magtuon ka lang sa sarili mong kailangang gawin. Our work is abiding in the church and studying the Bible, renewing our mind. Yung kailangan lang natin gawin, manatili sa church, pag-aralan ng Biblia, at baguhin po yung ating pag-iisip. In John chapter 11, there is the God's work and our work. Sa 1 Kapitulo 11, nandun po yung gawa ng Diyos at nandun po yung ating sariling gawa. In chapter 11, Lazarus died. Sa Kapitulo 11, si Lazaro po ay namatay. And people already buried in the tomb. At yung mga tao po, inilibing na po siya. Then Jesus said, take away the stone. At sinabi ni Jesus, alisin ninyo yung bato. And when the people moved the stone, Jesus called the Lazarus, Lazarus,
come forth. At nung inalis na po ng mga tao yung mga bato, ginawa po ni Jesus, tinawag niya si Lazaro, Lazaro, bumangon ka. So who moved the stone? Kaya sino po yung nag-alis ng bato? See Jesus or Tao? Si Jesus po ba o yung mga tao? That's the work of people. Yun po yung gawain ng tao. But who gave the life to the dead Lazarus? Pero sino yung nagbigay ng buhay sa patay na si Lazaro? Yes, see Jesus. Opo, si Jesus. So we cannot give the life to Nazareth. Kaya hindi po natin magagawang ibigay yung buhay doon kay But Lazaro. what we can do is removing the stone. Pero ang tanging magagawa lang natin ay alisin po yung bato. We cannot save our people. Hindi po natin maililigtas yung ating sambahayan. But what we can do is to invite them. Pero yung magagawa lang natin, imbitahan po sila. We become the good example. We can invite them. We can pray for them. Kapag tayo naging mabuting halimbawa, may invite natin sila at maaari na sila ipanalangin. And whether they get salvation or not, it depends on hands of God. At kung sila man po ay maligtas o hindi, ito po ay nakadepende na sa kamay ng Diyos. So please, don't try to do God's work. Kaya pakiusap po, huwag ninyong subukang gawin yung gawain ng Diyos. You will be disappointed. Kasi madidismaya lamang po kayo. But if you focus on the what you have to do, your work, God will change you. Pero kung magtotoo lang po kayo sa dapat ninyong gawin, talagang yung Diyos ay kikilos at babaguhin po kayo. So Bible says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya sinasabi ng Biblia, huwag ninyong tularan sa limbutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Then, the next part, you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. As much as we are transformed, we surely distinguish what is the will of God and what is not the will of God. Kaya sinabi po sa sumunod na parte, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasaya-saya at lubos na kalooban ng Diyos. So also kayo may bago, inyo po malalaman na kung ano po ba yung kalooban at hindi po kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Naintindihan po? Yes. So Romans chapter 12, talking about we have to present our body a living sacrifice. Kaya yung Roma Kapitulo 12, sinasabi po dito na kailangan po nating ialay yung ating katawan bilang isang handog na buhay. It means we have to live for God in our whole life until we stand before God. Ibig sabihin, kailangan natin ipamuhay yung ating buong buhay sa Diyos hanggang sa araw na tayo tumayo na sa Kanyang harapan. When we offered our body to for the glory of God, offering our body can become the spiritual glorious reward. Kaya kapag ating pong iaalay yung ating katawan para sa kalwalhatian ng Diyos, ito pong katawan po natin ay talagang magiging malulhati. And the way to offer our body a living sacrifice is not to imitate the world. At para may alay po bilang sanghandog na buhay yung ating katawan, ito po ay kailangan nating huwag tularan yung sanlibutan. And we have to renew our heart every day. At kailangan po natin baguhin yung ating pag-iisip araw-araw. But these days, the temptation is so strong. So every day is not enough, I think. Pero sa panahon natin ngayon, talagang yung temptasyon ay talagang napakalakas na. Kaya ngayong araw-araw na pagbabago, tingin ko hindi po ito sapat. We have to renew our heart every moment. Kaya tingin ko po, kailangan natin baguhin yung ating pag-iisip sa kada pagkakataon. And then, God will change us. Kung ganun, yung Diyos po ay babaguhin tayo. Then from verse 3, there is the specific way to live for God, God's glory. At sa versikulo 3, nandito po yung eksaktong paraan para ating pong ihandog yung ating buhay sa Diyos. So in order to offer the living sacrifice, the Bible says we have to abide in the church and we have to do what we can do. Kaya sinasabi po ng Biblia, para ating may ialay yung ating katawan bilang sanghandog na buhay, una, kailangan po nating manatili sa church. Pangalawa, kailangan po nating gawin yung kaya nating gawin. So the verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. There is a measure of faith.
Kaya narito lamang po yung sukat ng pananampalataya. Everyone has a different faith, Kaya kada isa po sa atin, different measure of faith. ay mayroon pong iba't ibang sukat ng pananampalataya. Someone's faith is very strong. Yung ibang pananampalataya talagang napakalakas. Someone's faith is not strong enough. Yung pananampalataya naman ng iba ay hindi ganun kasapat. But important thing is they have a faith. Pero yung mahalagang bagay po dito, meron silang pananampalataya. But Bible says, depending on the measure of the faith, there is a different work. Pero sinasabi po ng Biblia, depende po sa sukat ng pananampalataya, meron din pong sukat yung kaya nilang gawin. And God give each one of us a different gift. At yung Diyos po, ibinigay rin po niya sa atin yung iba't ibang kaloob. So depending on all the talent and gift given by God, we have a different work in the church. Kaya depende po sa talento o regalo po ng Diyos na ibinigay niya po sa atin, iba't iba rin po yung ating gawain sa loob ng church. So verse 6, basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Yes. So when you see the colony of bee, all the bees have a different work. Kaya kung inyo po makikita, yung grupo po ng mga bubuyog, kada bubuyog po makikita ninyo na meron silang iba't ibang gawain. So when I studied about bee, they have the 9 kinds of works. Kaya nung aking pinag-aralan po, yung patungkol po sa mga bubuyog, aking napag-aralan po na meron po silang 9 na magkakaibang gawain. So some bees always find the flower and carries the honey. Kaya yung ibang bubuyog po, sila po yung naghahanap ng bulaklak at kanila pong binibitbit yung mga pulot. They trip 10 times every day. Kaya ang ginagawa po nila ito ng 10 beses kada araw. And some bees are cleaner. At yung iba namang bubuyog, tagalinis. So they always clean and maintenance the hive, honeycomb. Kaya yung mga bubuyog po na yun, lagi po nang nilinis at inaayos po yung kanilang tirahan. And there is the undertakers. At meron naman po mga tagapangalaga. They always remove the dead body of the bee from the colony. Lagi nilang inaalis po yung mga patay na katawan po ng mga bubuyog sa kanilang grupo. And there is the nurse bee. At meron naman po mga nurse na bubuyog. Nurse bee take care of the sick bee. Sila naman po yung nag-aalaga po sa mga may sakit na bubuyog. And there is the builder. They always build expand the house. At meron naman po mga tagapagtayo, sila po yung lagi na mamahala sa pagtatayo o pagpapalawak ng kanilang tirahan. Some bees are the temperature controller. At meron po ibang bubuyog na taga-suri o taga-bantay ng kanilang temperatura. So the house, if the bee colony is hot, they wing, they fly, and make it cool. Kaya kapag nainitan na yung kanilang grupo po, kanilang ipinapagaspas yung kanilang pakpak para ito po ay lumamig. Some bees are guard. Yung iba namang bubuyog ay parang Diyos. So they fight to protect the other bees. Sila po yung nakikipaglaban sa laban po sa ibang bubuyog. So in each place, they work hard. Kaya kada pwesto, kada posisyon, talagang sinisikap po nilang gawin yung kanilang makakaya. Now what about the queen bee? Pero paano naman po yung reyna na bubuyog? She doesn't work. Wala po siyang anumang ginagawa. But her work is to deliver proceed the eggs. Pero yung kanyang gawain lamang po ay yung alagaan po yung mga itlog. So she stay alone, she stay in the house and always deliver egg. So up to the 2,000 every day. Kaya siya po ay nanatili lamang sa kanilang bahay at sa isang araw po, siya po ay nanganganak ng 2,000 itlog. So God cannot complain. Kaya yung Diyos hindi po maaaring magreklamo. I always fight, but queen bee, you seems like you don't do anything. Ako yung lagi nakikipaglaban, pero ikaw yung reyna ka, parang nakaupo ka lang, walang Then ginagawa. queen bee will say, you produce the egg 2,000 every day. Kaya sasabihin ng reyna, sige, ikaw na lang yung mga anak, 2,000 kada araw. So each one is doing their own work. Kaya kada isa po, ginagawa po nila yung sarili po nilang gawain. When they do their own work, the colony of the bee is expanding. Kaya kapag ginagawa po ng bawat isa yung kanilang sariling gawain, yung kanilang grupo po ay talagang lumalaki. In the church,
All of us have a different gift. Sa church po, kada isa po sa atin meron pong iba't ibang kaloob. And we cannot do the beyond our ability. At hindi po natin pwedeng gawin yung lagpas po sa ating makakaya. If we try to do what we cannot do, it is arrogance. Kasi kung gagawin natin yung hindi naman natin kaya, ito po ay pagmamayabang. He's not ready to become a leader. Hindi pa siya handa bilang maging leader. But I want to be a leader. Pero gusto ko maging leader. I want to be a counselor. Gusto ko maging counselor. Why the church doesn't assign me to be a leader and the counselor, whatever. Bakit yung church hindi ako ina-assign bilang leader o counselor o ano man? That is arrogance. Yun po ay pagmamayabang. But if we don't do what we have to do, that is disobedience. Pero kung hindi naman natin ginagawa yung dapat nating gawin, ito po ay pagsuway. There is something we can do in the church. Meron po tayong gawain na kaya nating gawin sa loob ng church. But some members said, I'm not enough. I'm not qualified. Pero sinasabi naman ng miyembro, ay, hindi pa po ako sapat, hindi po ako kwalipikado. It's not humility. Hindi po yan kapakumbabaan. It's not humble mind. Hindi po yan pagiging mapagkumbaba. That is disobedience. Yan po ay pagsuway. So, we have to do what we have to do in the church. Kaya kailangan po natin gawin yung kailangan nating gawin sa loob ng church. Not more or less than our position. Hindi po lagpas o higit pa dun sa ating kayang gawin. So, when we do what we have to do in the church, God used these all the works to achieve His will. Kaya kapag yung bawat isa po ginagawa po niya yung kanyang sariling gawain, lahat po ng mga ito ay gagamitin ng Diyos para may sakatuparan po yung kanyang sariling kalooban. So the Romans chapter 12 verse 4 and 5. Kaya sa Roma po Kapitulo 12, versikulo 4 hanggang 5. Would you read? Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. So hands cannot work like a feet. Kaya yung kamay hindi niya naman pwedeng gawain yung gawain ng paa. The foot cannot work like a mouth. Yung paa hindi niya pwedeng gawin yung gawain ng bunganga. So if the hands wants to work like a feet, we have to work like this. Kung yung kamay gusto niya maglakad gaya ng paa, kailangan pa na lumakad gaya nito. It's not natural. Hindi po yung normal. So we have a different gift and different position. Kaya meron po tayong iba't ibang kaloob at meron po tayong iba't ibang posisyon. God doesn't request all same work from us. Hindi po hinihingi ng Diyos yung magkakatulad na gawain sa atin. Because God already know we have a different ability and a different talent. Kasi alam po ng Diyos na meron tayong iba't ibang klase ng abilidad at talento. So, for example, even the offering, depending on how much we earned, God requests. That is the tithe. Halimbawa na lang po sa ibibigay po natin ng offering. Depende po sa ating kinikita, yun lang po yung hinihingi sa atin ng Diyos o yung pag-iika po. So what if God ask the all same amount of the offering from us? If our income is not enough, will be so hard. Kaya paano na lang po kung hingin sa atin ng Diyos yung magkakaparehas po na amount o presyo po ng pera yung hiningi sa atin. Pero yung ating kinikita po hindi sapat, ito po talaga ay magiging napakabigat para sa atin. But God says, we have to offer the 10%, the 1/10, the tithe to the Lord. Pero ang sinasabi lang po ng Diyos, kailangan lang po natin ihandog yung 10% o ika po ng ating kinikita. So if we earn the 10,000, we are supposed to offer the 1,000. Kaya kung kumikita po tayo ng 10,000, kailangan po natin ibigay yung 1,000. If we earn the 100,000, we are supposed to offer the 10,000. Kung tayo po ay kumikita ng 100,000, kailangan po natin ibigay yung 10,000. God doesn't ask the 10,000 to the brother who earned the 1,000. Hindi po hiningi ng Diyos yung 10,000 sa brother na kumikita lamang ng 1,000. But God doesn't ask the 1,000 to the brother who earned the 100,000. Pero hindi rin hiningi ng Diyos yung 1,000 sa brother na kumikita ng 100,000. I gave you the more money, so I can ask you the more, and I give you the less money, so I don't want to
more money. Binigyan kita ng maraming pera, kaya ako yung nangihingi rin ng maraming pera. Ay, binigyan lang kita ng kaunting pera, kaya kakaunti lang din yung hiningi ko sa iyo. So we have to know, in the church, we depending on the different measure of the faith, we can be used by God. Kaya dapat po natin malaman na sa church po, depende po sa sukat ng ating pananampalataya, doon lang din po tayo gagamitin ng Diyos. Important thing is, when we obeyed in our position, when we do our best in our position, God use all our work to achieve His glory. Pero ito po yung mahalagang bagay. Kung tayo po ay susunod at gagawin po yung ating buong makakaya para gawin po yung ating posisyon, lahat po ng ating ginagawa po ay gagamitin ng Diyos para may sakatuparan yung kanyang kalooban. And we must remember, we are different, but we are in one body. Pero kailangan din po natin malaman na tayo po ay magkakaiba, pero tayo po lahat ay nasa iisang katawan. Let's look at the 1 Corinthians chapter 12. Tingnan po natin sa 1 Korinto, Kapitulo 12. 1 Corinthians chapter 12, 1 Korinto po, Kapitulo 12, verse 20. versikulo 20. Verse 20. But Versikulo, now, indeed, there are many members, yet one body. sinabi po dito, subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. What's the meaning of the we are one body? Ano pong ibig sabihin ng isang katawan? If the one part suffered, the other part suffered together. Kapag isang parte ng katawan ay nasasaktan, yung iba ring parte ng katawan ay nasasaktan din. So the one man asked the rabbi, Kaya yung isang lalaki po, tinanong niya po yung isang rabbi, there were a person having two head and one body. kaya meron po mga tao na dalawa po yung ulo, pero isa lamang po yung katawan. So he asked the teacher, the rabbi, is it one man or two men? Kaya tinanong niya yung rabbi o yung guro, Rabbi, ito po ba ay isang tao lamang po o dalawang tao? What do you think? Ano pong sa palagay ninyo? He has two heads, so two men. Dalawa po yung ulo niya, ibig sabihin ba nun, dalawang tao siya? One body, so one man. Pero isang katawan lang kaya? So the rabbi says, pour the hot water here. Kaya sinabi ng guro, magbuhos ka na mainit na tubig sa parte na ito. Then if the other head left, they are two men. Kung yung kabilang ulo ay tatawa, ibig sabihin magkahiwalay po sila. If he feel the same pain, they are one man. Pero kung naramdaman niya yung parehas sa sakit, isang tao lang sila. Naintindihan po? So, even though the one brother suffer a lot and have difficulties, if we laugh and doesn't feel anything, we are not one body. Kapag yung isang brother po naghihirap na, umiiyak na, pero tayo po ay tatawa lang, kung ganun po, hindi po tayo isang katawan. God called us as a one body. It means whenever other brothers and sisters have a difficulty, we feel the same difficulties. Tinawag po tayo ng Diyos bilang isang katawan, kaya nga po kapag ibang brothers and sisters ay naghihirap, tayo din po ay naghihirap kagaya ng kanilang paghihirap. Whenever they have something joyful, we are also joyful together. Kapag meron silang bagay na masaya, tayo din po ay nagiging masaya para sa kanila. Let's go back to Romans chapter 12. Tingnan po natin yung Roma, Kapitulo 12. That's why the Romans chapter 12 verse 15 15 says, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Kaya nga po sa Roma Kapitulo 12, versikulo 15, ganito po yung sinabi, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. But some people, when other brothers and sisters rejoice, they are jealous. Pero meron pong ilang mga brothers and sisters na kapag ibang brother and sisters ay masaya, yung iba po ay naiinggit. You get the job? Nagkatrabaho ka na? You become a leader? Naging leader ka na? You evangelizing your family? Na-evangelize mo na yung pamilya mo? I cannot understand why he get angry. Kaya hindi ko maintindihan bakit ba ito nagagalit. Their joy is our joy. Yung kanilang kagalakan ay ating kagalakan. Tama po ba? But sometimes, when they have difficulties,
other people are joyful. Pero kung minsan po, kapag may kahirapan po siya, yung ibang tao, nagsasaya pa. Are you fired? Nasisante ka na? Are you sick? May sakit ka pala? It means they are not one body. Ibig sabihin, hindi po sila isang katawan. They are not one of our members. Hindi po sila kasama sa ating membro. When we are one body, it means whenever other brothers and sisters have difficulties, we also suffer together. Kaya kapag tayo isang katawan, sa tuwing nagkakaroon ng kahirapan, ibang brothers and sisters, tayo din po ay nahihirapan. When they are used by God, we are joyful together. Kapag sila'y ginagamit ng Diyos, tayo parehas na magiging masaya. When we have something to joyful, we are happy together. Kapag meron silang ikinagagalak, dapat din po tayong makigalak. Because we are one body and one family. Kasi tayo po ay iisang katawan, iisang pamilya. So, in order to present our body a living sacrifice, we have to abide the church, this body, and we have to work together. Kaya para may alay po natin yung ating katawan bilang sanghandog na buhay, kailangan po natin manatili sa church po na ito na iisang katawan. Let's go back to Romans chapter, let's look at the Romans chapter 12, verse 9. Tingnan po natin yung Roma, Kapitulo 12, versikulo 9. And in order to offer the living sacrifice, the love is important. Kaya para may alay po yung ating katawan bilang sanghandog na buhay, yung pag-ibig po ay napakahalaga. The verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Let love be without hypocrisy. It means, don't use your brother and sister for your profit. Sinabi po dito, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Huwag ninyong gamitin yung brother and sister para sa inyong sariling kabutihan. Sometimes, the Satan wants to break our unity. Si Satanas po, gusto niyang sirain yung ating pagkakaisa. And if we are tempted, we don't love another with a pure heart. At kapag tayo natutukso, hindi natin iniibig yung bawat isa na mayroong dalisay na puso. We can be tempted. Then, we use our brothers and sisters for ourselves. Natutukso po tayo at ginagamit po natin yung mga brothers and sisters para sa ating sariling kabutihan. Brother, I need the money. Brother, kailangan ko po ng pera. Sister, I need the money. Sister, kailangan ko po ng pera. They borrow the money, but they don't have any heart to repay. Nangungutang sila ng pera, pero wala silang puso na balikan po ito. Then how can they present their body a living sacrifice? Kung ganun, paano nila iaalay yung kanilang katawan bilang sanghandog na buhay? It's not true love. Hindi po yan tunay na pag-ibig. Let love be without hypocrisy Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. and abhor what is evil and cling to what is good. At kapuotan ninyo ang masama, pangawakan ang mabuti. And verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagkaparangal sa iba ay magunahan kayo. Preference. In honor, giving preference to one another, it means don't wait until other people serve you first. Kaya magunahan kayo sa pagpaparangal, huwag nyo nang hintayin pa na yung ibang tao yung unang maglilingkod para sa inyo. Don't think like, if you love me, I love you. Huwag nyo isipin na kung mamahalin mo ako, saka lang kita mamahalin. If you serve me, I serve you. Kung paglilingkuran mo ako, paglilingkuran din kita. Don't think like this. Huwag po kayong mag-isip ng ganito. What if we serve first? Paano kaya kung tayo po yung unang maglilingkod? Sometimes the brothers and sisters in the church, they have a misunderstanding. Kung minsan po ilang brothers and sisters sa church, ay meron po silang hindi pagkakaunawaan. Then sometimes I have a counseling, each one At kung minsan po, separately. ako ay nagkakaroon ng counseling sa parehas na paano ng magkahiwalay. Then this brother says, if that brother apologize me, I'll apologize. At sasabihin ng isang brother na yun, kung yung brother na yun ay hingi sa akin ng tawad, saka lang rin ako hihingi ng tawad sa The kanya. other brother said, if he says he is sorry, I can say I'm sorry. Kung siya po ay magsasabi ng sorry, ako din ay magsasabi ng sorry. That's why they cannot what do you call? What do you call? They cannot reconcile. Oh, they cannot reconcile. Kung ganun, hindi po sila magkakaunawaan. You understand?
Because they wait until the other person says sorry. Kasi hinihintay ng bawat isa hanggang yung sa kabilang panig ay humingi rin ng tawad. What if we visit first and apologize first? Paano kaya kung tayo yung unang magbibisita at humingi ng tawad? What if we serve others first? Paano kaya kung tayo yung unang maglilingkod sa iba? What if we sacrifice first before others do it? Paano kaya kung tayo yung unang magsasakripisyo bago yung iba? So, the Bible says, this is the way to offer the living sacrifice. Sinasabi po ng Biblia, ito po yung paraan para may alay po natin yung ating katawan bilang sanghandog na buhay. If you read the other part, you can understand. Kaya kung babasahin niyo pa po yung ilang parte, ito po yung madalis niyo lang maunawaan. But the next part, the verse 11 as a last verse. Pero yung sumunod po na parte sa versikulo 11 bilang huling versikulo, So, in order to present our body a living sacrifice, we should be diligent and we should have the fervent heart. para may alay po natin yung ating katawan bilang sanghandog na buhay, kailangan po nating wag maging tamad at maging maalab. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So, if we are lazy or if our heart is cold, how can we present our body a living sacrifice? Kung yung katawan natin ay tamad, kung yung puso natin ay malamig, paano natin may alay yung ating katawan bilang sanghandog na buhay? These days, all people only focus on their own work. Sa panahon natin ngayon, lahat po ng mga tao ay nakatuon na lang sa kanilang sariling gawain. Then who will do the work of God? Kung ganun, sino po yung gagawa ng gawain ng Diyos? Only save the people. Tanging yung mga ligtas lamang na God tao. wants to save so many people in the Philippines. Gustong-gusto ng Diyos na iligtas yung maraming tao dito sa Pilipinas. And that's why God is looking for a Christian who is ready to offer his body a living sacrifice. Kaya ngayong Diyos, naghahanap siya ng isang Kristiyano na kung saan handa po siyang ialay yung kanyang katawan bilang isang handog na buhay. In Seoul Central Church, every New Year, we have a New Year meeting for all pastors. Kaya doon po sa Soul Center Church, tuwing New Year po, nagkakaroon po kami ng meeting para sa lahat po ng mga pastor. With Pastor Liu Wan Ni. Kasama po si Pastor Johan Ri. Then, every year, whenever we have the first meeting, the Pastor Liu Wan Ni always search this verse first. Kaya kada meeting po namin, kada taon, lagi po nang sinesearch po o hinahanap po ni Pastor Johan Ri, ito pong bersikulo na ito. He always emphasize, we should be diligent. Our heart must be burning. Lagi niya binibigyan din, huwag tayong maging tamad, kailangan yung puso natin ay nag-aalab. So, the Romans chapter 1 to 11, by the faith, if you really get salvation, the verse chapter 12, you have to present your body a living sacrifice. Kaya Roma Kapitulo 1 hanggang 11, kapag tayo naligtas, kailangan po dito sa Roma Kapitulo 12, panatili natin nag-aalab yung ating puso. So, from tomorrow, we're gonna start a great war. Kaya mula po bukas, magsisimula na po yung dakilang gawain. Please, present your body a living sacrifice. Pakiusap, ialay niyo po yung inyong katawan bilang isang handog na buhay. I cannot join. Hindi po makakapunta? Really? Talaga po? If you are one body, a part of the body, you have to join. Kung ikaw po isang parte ng katawan na ito, kailangan niya pong gumawa. Even though you are late, because of work, if you are late, please join. Kahit late ka po, galing sa trabaho, pakiusap po, sumunod ka po. Even though you cannot join some days, at least the days you are available, you have to join. Kahit hindi po buong linggo, masamahan po ninyo. Kahit doon lang po sa mga araw na available po kayo, puntahan niyo po yun. So, as much as we can, we have to work together for the glory of God. This is the living sacrifice. Kaya hanggang sa makakaya po natin, gawin po natin ang lahat para sa kalwalhati ng Diyos. Ito po yung buhay na handog. Tama po ba? So, our body is not ours. Kaya yung katawan po natin, hindi na po natin ito pagmamayari. God already bought our body. Binili na po ng Diyos, ito pong ating katawan. So we don't have any right to use our body. Kaya wala na po tayong anumang karapatan para gamitin pa yung ating katawan. We have to use our body only for the glory of God. Kailangan lang po natin gamitin yung ating katawan para po sa kalulatian ng Diyos. Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin.